Kapag tiningnan natin ang papel ng Israel bilang isang energy exporter, isa lang itong maliit na isda sa napakalaking mundo ng langis. Ngunit kasalukuyang nag-e-export ang Israel ng natural gas sa mga kalapit nitong bansa, ang Ehipto at Jordan. Gaano kalawak ang partnership na ito? At naapektuhan ba nito ang relasyon ng mga bansa sa paglipas ng mga taon? Sa mundo, hindi ito malaki, pero sa rehiyon, malaki ito lalo na para sa Jordan at Ehipto. At pati na rin ng Israel mismo, may mga maliliit na merkado na may malalaking pangangailangan sa enerhiya, kabilang nga ang gas. Ganun talaga napapaandar ang supply ng kuryente sa Ehipto at Jordan. Gamit ang natural gas ng Israel, Marami dito ay sa pamamagitan ng natural gas ng Israel, karamihan nito sa Jordan at marami rin sa Ehipto. Kung hindi dumali ang gas, may ilang ganitong kaso na kailangang aksyonan agad na posibleng makaapekto sa ekonomiya, katatagan at magdulot ng taas presyo. At nakikita natin silang pinapatay ang mga air conditioner sa mga pangunahing lugar, sinasabihan ng mga empleyado ng gobyerno na umuwi ng maaga para makatipid ng enerhiya nung hindi pa dumadaloy ang gas mula sa Israel nung simula ng bigmaan. Kaya malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Sa ngayon, dumadaloy na ito. Masasabi ko na ilang taon nang makalipas, nakita natin na nagkaroon ito ng positibong epekto sa ugnayang pampolitika ng Israel, Jordan at Ehipto. Nagkaroon tayo ng East Med Gas Forum kasamang Ehipto at Israel at nakita natin ang watawat ng Israel na nakawagayway sa Cairo. Dumating ang ministro ng enerhiya ng Israel sa Cairo at tinanggap siya ng may malaking paggalang ng Pangulo ng Ehipto. tama. Kung di mo pa nakita yon, i-google at panurin sa YouTube. Napakatinding sandali. Sa Jordan din at sa tingin ko ay nagkaroon ng uri ng East Med na tunggalian sa pagitan ng Israel at Ehipto at iba pang mga bansa laban sa Turkey. Ngayon, yun ang naging dinamika ilang taon na ang nakalipas pero nagbago na yon. Sa tingin ko, ang ikapito ng Oktubre ang naging pinakamalaking pagbabago doon. Mayroon pa bang ibang larangan ng enerhiya na maaring gamitin ng Israel para mapabuti ang relasyon nito sa mga kalapit bansa maliban sa Jordan at Ehipto? Kaya napaka-interesanting tanong. Ang gas ay maaring dumaloy sa iba't ibang lugar. May ilang gas na marahil ay dumadaloy sa ilang bahagi ng taon mula Ehipto, gas ng Israel, papunta sa mga bansang Europeo sa pamamagitan ng LNG. At malamang pati sa mga bansang wala namang diplomatikong relasyon ang Israel, gaya ng Syria. Pero hindi direkta yon dumadaan sa Israel. Dumadaan muna ito sa isang ikatlong partido, ang Ehipto. Sa ganung kaso, magiging masigasig na mamimili ang Europa ng gas mula sa Israel kung may infrastruktura para dito. Sa ngayon, wala pang ibang infrastruktura maliban sa nabanggit ko na dumadaan sa Ehipto. Sa tingin ko, pagdating sa langis, hindi naman talaga tagagawa ng langis ang Israel. Malaki itong consumer ng langis, kaya hindi rin ganun kalaki ang potensyal doon. May usapan tungkol sa oil pipeline na iiwas sa Hormuz, pero di pa ito mahalaga o relevant sa mga susunod na taon. Sa tingin ko, mas interesante ang kuryente dahil pwede kang mag-generate nito sa Israel gamit ang gas, solar o iba pa. Pwede itong i-export sa ibang bansa at mag-import ng kuryente sa Israel tuwing peak hours. Kailangan mo ng mga interconnector ng kuryente para dyan na mas madali at practical gawin kaysa oil or gas pipeline papuntang Europa o gitnang silangan. Sa totoo lang, ang mga connection ng kuryente is ay mga proyektong may kabuluhan.